Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaprian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis, kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawag 5 nga Domingo sa ordinaryong panahon. September 23, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon o pagpamalandungan karon atong pagkakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan og mga igsuong lalaki apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tawo. Ug may miingon kang Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan og mga igsuon ug buot sila makikita kanimo. Miingon si Jesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong namati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon gid ni Kristo. Karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan ni Saint Padre Pio. Siya gipakatawo atong 1887 in the small Italian village in Pietrelcina. He joined the Capuchin friars at the age of 16 and ordained as a priest 7 years later. For 40 years at the monastery of San Stefano Rotondo, he was much sought after a spiritual advisor, confessor, and intercessor whose life was devoted to the Eucharist and prayer. Yet, with such fame, he would often say, I only want to be a poor friar who pays. Nasayod kita nga si Saint Padre Pio nakasinati o ganing gitawag nato og stigmata na he experienced the pain and suffering of Jesus on the cross kung asa tong mga timaan sa samad ni Jesus dito sa krus, sa kamot, sa tiil, mausap ang nasinati ni Padre Pio. So, dili lalim ang sakit na nahiaguman ni Padre Pio sa dihang na ay mga samad siyang kamot ug tiil. Kaya mintras pagmisa siya, magtulo-tulo ang dugo tungod kay fresh mangyud nga samad ang atong makita. Magsud gyud ni Kristo sa atong kinabuhi, naalang ganito yung mga ginagmay mga kasakitan, o reklamo na lang, magbulbul na ganita. Pero wala kita nasayod ang katudang mga pain and suffering of Jesus on the cross na angay po dato ding masinati kung kita tinuod nga sumusunod kaniya. Sama ni Padre Pio, isa siya sa mga gitawag nato ng mga patron saint as a healer, no? Daghan kay ang mga budangop niya ang mga igsoon itong masakiton nga naningkamot og nangando in taon og kaaliman. We know that from the intercession of our saints like Saint Padre Pio, kitang mga masakiton dili lang diya sa lawas kundi sa espirituhanon nga kinabuhi nangailangan usab nga we endure pain and suffering in our life in order to become Christ-like. Ang pagka sumusunod ni Kristo dili dali tungod kay ang iyang kinabuhi dili man dunlon comfort and convenient, dili man dunlon kanang matawag nato o komportable o kanang gitawag nato og kanang nindot tanan. Miagi siya og rejection, miagi siya og kanang mga kasakitan, miagi siya og mga nagkadaiyang mga kasinatian sa tao. So inana pod ang nasinati sa tong Ginoong Dios na si Kristo na kung unsa pod ang kasinatian natong mga tao nasinati usab niya. Dili iya yung gipakita kanato ba nga ang meaning di ay sa kamatayon, dili di ay ang kanang taman lang sa kamatayon kundi ang kamatayon nagsimbolo kini og kanang moy kabayaran sa atong mga sala. Pero sa human kita gilinis og nabayaran nato ang mga sala diha siya nagpakamatay sa krus, kita usab nakatagamtam og bag-ong kinabuhi. Ngano ako manigisaysay sa inyo mga igsoon ko ni Kristo? Tungod kay sama sa ebanghelyo nato karon, kita manggod gitudluan kana bitawng too much attachment nato sa atong pamilya. Too much attachment nato sa ato ang mga kadugo. Gausahay, bisan pa og dili na mao ang ilang mga binuhatan, we keep on covering sa ilahang mga wrong deeds, sa ilahang mga dili maayong binuhatan. Mao na nga atong ebanghelyo karon nagpahinumdum ka nato nga ang tinuod nga mga igsuon nako ikadtong mga namati sa pulong sa Dios ug magtuman niini.
So namati og nagtuman ni ini. Dili day enough nga kita matandog lang sa pulong sa Ginoo. Dili day enough na ma-inspire lang tataman, kundi importante po day ang pagtuman sa maong challenge. Mo din ano nga kanang bitang humanatog simba. Moingon nitag ninduta kay sawali sa pari. Uy, natandog kay ko, na-inspire kay ko. Yes, nindot na siya because that is already the jumping board of your driving force to make and concrete action kung unsa tong nakapa-inspired nimo sa maong ebanghelyo. Hinaot po unta nga dili lang tataman sa maong hagit kundi we make a concrete nga kana itong gisulti sa ebanghelyo nga magtuman niini. Kay nga naman, importante magud ang pagtuman mga igsoon. Kay kung ang tao bitaw taman ra sa kanang pagkatandog, taman ra sa pagka-inspired, makaingon bitaw ta nga kulang ang iyang pagkasumusunod ni Kristo. Di importante gid ay nga kita kuman kita natandog, mutuman kita kung unsa ang challenge atong langit nung amahan. Ako ang pagtimbaya di ay sa itong mga igsuon ng mga maestra diha sa Pulot High School nga gipanguluhan sa ato ang asawa ni Kuya Julian Suarez. Daghang salamat sa inyong pagpaabot sa inyong ratings nga kamo di ay kanunay din naminaw sa to ang mga daily reflection in one way of the other tungod ni sa inyong constant na pagpaminaw kani usab makapadasig kanamo sa pagbuhat sa amo ang mga buluhaton labi na sa ato ang mga daily reflection ato ang pagtimbaya o paghatag sa to ang shoutout sa to ang igsuon diya sa Mars sa Ma'am Griffith Igbus na head diya sa Malasakit. Happy birthday madam na kabulo ko nga daghan kag mga kaigsuonan nato na gitabangan diya isip mo ay head diya no sa Malasakit na hinaot pa unta nga di bisan pa man nga kamo kanunay nag-atubang og mga tawo nga tabangonon kanunay gyud po ninyo ang pagka-compassionate o pagkamaluluyon sa mga igsuon nato nga nangailangan og tabang. Akong pagtimbay usab sa itong mga kaigsunan nga sa Mercury Drug, Katadman Branch, kanunay yun yung taon nga naghangyo nga sila i-acknowledge ug recognize nato bitaw mga buutan nato o mga abi-abihon kayo ng mga higala diha sa Mercury Drug Katadman Branch. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ug sa tanang mga kaigsuonan nato karon labi na karong adlaw sa ato ang igsuong pari nga pagaordinahan karong alas 9 sa buntag didto sa St. Joseph Parish sa sa Dumingag, Zamboanga del Sur nga unang pari na pagaordinahan ni Bishop Timoner. Congratulations Reverend Father Jel Hilasan nga ikaw pagbayawon karon sa orden sa pagkapari nga you will be a priest according to the line of Melchizedek na imuhang pagapari na imong ihalad ngadto sa Ginoo na hinurot nga pagpangalagad sa kinabuhi na with an undivided heart kay tungod ang pagapari man usa man ka act of sacrifice na we are willing to deny yourselves kauban na diya ang imuhang mga comfort, convenient, and self-denial sa tuang mga tawhanon na mga gusto. Congratulations, Father Hill Ilasan. Inaot pa unta nga sa imuhang ordinasyon sa pagapari. Api-apil mi ngayampo na kaming mga kaigsuonan nimo mga kaparian nga naningkamot usab sa pagkinabuhi nga buutan usa sa mga pari. O sa tanan natong mga naminaw karon sa ato ang pagpamalandong dinhi sa DXDD ang pulpito sa kahanginan uban sa ato ang mga kaigsuonang kaparian diri sa Archdiocese sa Osamis. Daghang salamat kayo mga fathers nga kamo makanunayon na naghatag og suporta og kadasig nga mohatag kamo og kanang mga inspirasyon pod nga mga recognition and compliments. Balik kita mga igsuon sa tong ebanghelyo karon. So kana bitaw sa ato ang kinabuhi bitaw mga igsuon nga dili gyud nato ingon nga abi kay kaning mga tawhana ato ang mga kadugo ato ang mga igsuon ato ang mga pamilya we simply abide and we simply obey sa ilahang mga binuhatan dako jud kay ni siya og kanang challenge kanato kay ngano man sometimes
makabuhat ta og mga dili maayo, makahimo tag mga sayop nga desisyon sa atong kinabuhi tungod ra pod sa atoang pamilya. Tungod kay kana bitong too much nato nga pag-preserve sa atoang mga higala. Wa- ano ako man yung gitagag pagtagan? Kay mao maguni ang mga nahitabo sa tuang katilingban karon kanang bitong mga corruption nga nahitabo. Kay tungod makapangutana ta ngano nangurakot man ning mga tawhana? Because they want to kanang secure their future para sa ilang mga anak, para sa ilang mga apo, para sila ang mga minahal sa kinabuhi. Mao naman gyud siguro na ang lintunganay nga hinungdan ngano nga gusto sila nga mi-accumulate og too much na mga kwarta, too much na mga kabtangan ug salapi tungod lang kay gusto nila nga ma-secure nila ang future sa ilahang pamilya. Pero kung ang pag-secure nimo sa maong salapi or bahandi sa dili maong pamaagi nga naa na kay na-exploit, naa na kay na tamak-tamakan, o naa na kay mga naligsan sa paghimo niini, mao diha na dayon mogawas ang corruption. Mao bitaw na nga sulti nako atong last Sunday nga kitang tanan isip mga piniyalan, a single penny or single piso na gihatag sa usa ka tawo ngadto kanimo, gitugyan dia kanimo, then dili nimo ni siya gamiton igasto according to the intention of the giver. We consider that one as corruption. Bisan pag ikaw mo'y gitugyanan, ikaw mo'y gibilinan, it doesn't mean that you are already the owner of that money. Pinihalan lang ta mga igsuon. Mao ni nga sa to ang nasod karon labi na sa paggamit nato sa itong mga resources, kini unta ang mahimong mindful kayo nga mindset sa to ang mga politician na dili sila mo tag-iya sa kabtangan aning sa tong nasod, kundi pinihalan lamang sila. Isip mga piniyalan na you will do your job, you will do your responsibility according to the norms and standard na gihatag diya sa constitution. Nga dili unta nimo nga i-abuse ang mga perks and privileges nimo isip mga pinili na mga government officials kundi ikaw gibutang ana nga certain office, gibutang ana nga a certain responsibility in order for you to fulfill unsa ang dapat na pagabuhaton, no? Mao lang nga dako kay ning challenge kanatong mga igsuon. Kami pong mga naa sa simbahan, kani po dako po ning hagit kinamo na daghan kayong mga tao nga misalig sa ilahang mga donations, sa ilahang mga gipanghatag. Kini usab nga makapaamgo pud namo ba nga kini gihatag ni dili ni para sa ako mao na nga mao bitaw nga usahay kana bitaw na mga muhatag kani imong gihatag nay or tay para asa man personal na ko ni o para din sa simbahan. Ano ba klaro bitaw. Wala bitaw tayo lipod-lipod. Kay moingon siya nga para imo na personal father, that's the time that I will use that money for my personal consumption. Pero kung moingon siya nga that is intended for the church project father and it's intended for the particular intention, we should utilize that money according to the intention of the giver. That's it. Kay kung dili gina ko na gamiton according to the intention of the giver, diha na dahil mosulod ang corruption. So before ko kayo nga modwell dahil no nga sa ato ang kwan, siguro ato nilang taon diya sa tong sa tagsa ka mga pamilya nga ato ang mga anak kanaan niyo hang mga apo diya inyo mga kabatan-unan diya kung giunsa nato sila pag-umol sa ilahang pagka gitawag bitaw nato pagka kana bitawng trust and confidence natong ihatag ngadto kanila. Nakasulay na ba mo og salig nila nga bilinan nimo og certain na kwarta, bilinan nimo sa maong yawi, bilinan nimo sa maong butang, kung giunsa po nila paggamit ang maong butang, wala ba nila gitik advantage o gi-abuse ang ilahang power and authority nga isilag mo ay gitugyanan o gibilinan aning mga butanga. Kani dako kay ni siya og kanang lantawunon sa ato ang katilingban karon mga igsuon. Porket na gisaligan ka, porket nga ikaw mo ay gitugyanan, mo na dayon nga magbuot-buot na dayon ka kung sa imong gusto. Mo na nga imo na ding gusto mo'y matuman. Imbis na tay guidelines, instead ginaon tay mga rules and regulations nga angay natong pagasundan nga mao'y mga guiding point nato sa pag-utilize o paggamit sa maong mga butang o paggamit sa maong kabtangan. Kato naman dayong gitugyanan, mao naman dayon masunod.
Dili naman siya mosunod sa unsay guidelines. Siya naman nahimong authority. Isip siya naman din mo ay nagbutbuot na dayon sa iyahang gusto. Yes, na may inana nga pamaagi nga na ay mga tao nga mo ay mo final say. Pero hopefully kana bitong before we make decisions in life, we make it sure na kaning mga desisyon nato gisala sa nato ba ato sa giagi bitaw og ganang pagpamalandong o ato sa yung giagi bitaw og ganang filtering of the motivation and intention in such a way nga no ming abot ta ani nga desisyon. Dili unta ta masuko kung naay mga mo question sa tuwa, dili unta ta masuko kung naapoy mga mo para sa to ang mga desisyon, because one way of being mature yang ano man kay kung ang intention lang pud sa nag-question nato is just to clarify some things kung unsa ang mas nindot po nga mahitabo, there's nothing wrong with that para nako personally. Wala po sayop niya ana kung ang intention na po sa nag-question is just to address kung sa ang mas nindot o mas haom o appropriate sa paggamit sa maong kabtangan o sa lapi, para nako walay problema ta ana. Kay ngano man, kay dili man porket ikaw ang nasa maong katungdanan, ikaw na dayo na magbutbut ni ini. Kung dili iagi ginato na siya og ganang paghisgot-hisgot, pagistoryahanay o mauna nga pinagi ni ini makatabang kini nga mabutangan nato og ganang nindot kayo nga pamaagi kung unsaon nato nga paggamit ang maong mga gitugyan na salapi o bahandi kanato. Mo bitaw na nga ako sa kong kinabuhi mga igsuon na I learned to be more sensitive usab kung unsa man gyud ang mas pang kailangan sa katilingban. Dili porket nga ako ang desisyon is always tainted, it is always influenced by my family. Nagkana bitawng usahay mohimo tag mga desisyon sa kinabuhi kung unsa ang gihunghong ug unsa gisulti sa tong pamilya. No, dili unta inana. Kay kung inana manggod, ang interest sa to ang pamilya ra mo mas nasunod. Ang interest ra sa to ang mga minahal sa kinabuhi mo ay gitagaan atong pagtagad. Dili ang common welfare ato ang gitagaan pagtagad. Mao na nga sa ebanghelyo gyud nato karon nindot kini nga pahinumdom kinato sa ato ang mga politicians ug sa ato ang tagsa kanato nga every time we make decisions ang kanang itong ang kadaghanan atong i-consider ba ang kana bitong ang tanan atong i-consider dili lang bitaw kung kinsa toy duol sa atong kasing-kasing, kinsa toy suod nato, kinsa toy kanang ganahan lang nato. Kay kung inani man gud permente ang ato ang factor in making decisions, pauna nga dili gyud siya objective o dili gyud nindot kay ngano man kay ang beneficiary og nag-enjoy katuramang mga naa sa ato ang bloodline ug mga gusto ra pod nato. Siguro mga igsuon dako kining hagit kinatong tanan nga sa atong pagpadayon nato sa ato ang kalibutanong panaw, dili lang ta mahimong concern o sensitive sa needs ato ang immediate family, but even to the need and concern of other people, labi na itong mga tao nga wala na to na wala tay pagbati nila, we are indifferent to them tungod kay wala ta kaila nila or wala tay pagmahal kanila. Please let us try to widen our horizon in making decisions. Kung kini atong mga desisyon subay bagyod sa kabubuton sa Dios o sa atong langit nung amahan na mo ay nagtugyan o mo ay nagpiyal kanato sa mga kabtangan na samtang nagpanaw ta ning kalibutan. So kana lang siguro mga igsuon no, kung naaman tayo mga ginagmay mga sayop na nahimo nga desisyon, go back ta sa ato ang back to basic. Mamalandong ta, mag-discern ta. Lord, kani ako mga desisyon ug tumuog tingwa sa kinabuhi. Kini bagyod mao'y subay sa imong gusto. Dili lang ba ni nga tungod kay interest lang sa kuang kaugalingon ug interest lang sa akong mga minahal sa kinabuhi. Kundi interest sa kadaghanan mao'y gitagaan natong pagtagad o gitagaan nato og focus usab. Sa katapusan ako ang pagtimbaya sa to ang mga pasyente diya sa Mars MC this coming Friday maghisa na punta o magdihog na punta o ginaot pa unta nga salamat kayo sa inyong pagka
makanunayon nga pag-attend sa itong Santos nga Misa every 9 o'clock in the morning, Friday diya sa Sacred Heart Chapel, Mars MC Hospital. Ang ipanguluhan sa tuang chapel officers na sina Ate Melky o si Ma'am Krishna o sa tuang medical chief na si Ma'am Jane Orbistondo. Salamat kayo, Doktora, o sa ato ang mga kaubanan diha sa nurse station, Ma'am Shelo sa ilahang head sa mga nurse, chief nurse, sa si Dr. Ibanez, Sir Ayan Tan diya sa finance, o sa tanan natong mga kaigsuonan nga nag-sponsor kanunay every Friday nga bisan pag dili gani din yung sponsor busimba mo, daghan kayong salamat sa imong mainiton na pagdawat kanato. Ug labi na sa tong mga security guard nga naghatag sa ilahang effort yun no, na every time mo abuta ipahiluna gyud nila. Salamat kayo no, kuya, mga kuyas, mga koys, o salamat kayo po sa ato ang mga maintenance diha sa ospital nga nang limpyo gyud, i-maintain gyud ang kalimpyo o kanang para dili ta manimaho diha sa ospital, o sa tanang mga nagbudlay o naghago sa paghatag og dekalidad na serbisyo sa atong mga pasyente sa Mars MC Hospital. Daghang salamat kaninyo. Mga igsoon, akong pasalamat usab sa ato ang mga higala diha sa Manila. Nagipanguluhan ni Ate Laila Del Mundo, uban sa ato ang mga benefactors and friends, uban ni Tita Barira and family. Salamat kayo na, Tita, sa imuhang makanunayon nga pagsuporta. Ma'am Sarah Flores, Ate Bless, o si Sabado ang Kahandig family. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga pag-ampo o pagsuporta kanako isip inyong mga minahal o anak. Mga igsoon, din ako kutob, ayaw kamog kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nato nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa tingbunga, muhatag siya maayong mga bunga. O ginaot paunta na kining tanan natong nadungog og gipamalandungan, makahatag ka nato sa pagkinabuhi nga balaan. Isip magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan nga magdala sa nato o sa atong gipangandoy isip matag midunyagan. Ang igsoon, ugma na usab uban sa pangama sa atong mahal na Birhen nagitawag nato dinhi sa misa misnon ug Birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanimo sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw o God bless kanatong tanan.